ay isa po sa nag-recommend. Kaya nung nakita ko, Hindi na po kami naglalako. Dito natutulog si Banji. Yung kusina, giba. Oh. Wala ka para school uniform. Wala pa po kaming pampatahi. nung during pandemic, Ang former advisor niya, talagang nagsusumika. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, mas sinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masa. Yung mga kanoy, magandang araw po muli sa inyong lahat. At ito po, ngayong araw na ito ay ngayon na po natin pupuntahan yung na-scout ni Lakesider Academy. So hindi ko pa alam ang kanyang buong pangalan, pero nag-feedback na rin siya sa akin ng kaunting kwento ng buhay. At ang tatay yata ay, ang nanay ay naglalako ng kung ano-anong paninda. At yung bata ay nag-aaral, no? At nirekomenda po ito ng kanyang teacher na sana siya na lang daw ang aming ma-vlog. So ngayong araw na ito ay inabot nga po kami ng ulan. Ayan, no? Punta na kami at biglang bumuhos ang ulan. Grabe ang lakas ng ulan. Alright, eto at umuulan mga kanoli. At pasensya na kayo, di tayo makakakuha ng video na mas magandang anggulo dahil sa ito, umuulan nga. Ito ay malapit lang naman po sa kalsada, no. Mula sa kalsada hanggang sa kabahayan, ano lang, 100 meters lang. tao! Hello. Magandang araw. Si Mary, mga kanoli si Mary. At ito po ang kanilang bahay. Ayan. Pwede kami pumasok? Sige. So ito mga kanoli, pagka-entrada, makikita nyo kaagad yung kanyang pintuan. Ayan o. Kawayan na tinalian ng alamring na meron naman siyang bakal, pero hindi po natapos yung paggawa. Tara, pasok po tayo. Wala, like. Ayan. Ayan. At pagpasok mga kanoli, makikita po natin, ayan, hindi po siya flooring. Ayan. At ito, mayroong may higaan. Bago natin ituloy, so makipagpinta muna tayo ng one-on-one kay Mary at sa kanyang mama. No? Ilan po tayong anak niya, te? Dalawang anak. Pang ilan po si Mary? Panganay grade. Anong grade ka, Mary? Grade 11. So grade 11 si Mary. No, at ayun nga na-scout ni Lakesider Academy. So pasalamatan natin si Lakesider Academy, no. Ngayon pa lang tingnan natin yung magiging takbo ng vlog natin dito. Pero ngayon pa lang nakikita ko na deserve mga kanuli kasi yung kusina, giba, trapal, tulo-tulo, no. Ewan ko lang pag inuga to. Oh. So uga na rin puro kawayan na pinapaltapalan lang. Sinong lupa po ito natirikan? Sa nanay ko. Sa madaling salita sa inyo. No. Anong grade na po si Mary? 11. Grade 11 tapos grade 12. Yan. So na-endorse ka ng teachers mo kay Lakesider na sabi nga sana naman siya na lang ang mapili nyo na mahagip ng camera. Yan. Matagal na po ba kayo naninirahan dito? Mula nung ikakasal ka. Mula na ikakasal? 1990. Ay, 1990? 2006. 2006? Opo. Ayan. Tapos yung isang anak nyo lalaki, Opo, nandyan po. anong grade? Grade 4 po. Wala rin pasok? Wala po kasi may meeting po yung mga teacher. May meeting. Ano pong kabuhayan nyo, te, ni mister mo? Ano lang po, kung may ititinda, nagtitinda po ng ulam. Pag wala po, Ano pong ulam ang tinitinda nyo? yung gulay, minsan may isa rin na klase. Ganun. Ulam. Anong ulam po? Yung mga gulay-gulay po. Gaya ng Gaya ng kamuting kahoy. Kamuting kahoy. kalabasa.
Ano po yun, hinahangon nyo lang? Pinagpa-plastic po. Pero hinahangon nyo sa kanya nire-repack, ganun. Niluluto mo lang. Niluluto. So kumusta naman ang pagninegosyo, paglalako, mga ganun, kumusta naman ang kita? Minsan po nauubos naman kasi. Minsan dalawa lang naman po Oo. sa tao. Dalawang pa tayo, pero lagi naman may puhunan. Putol-putol po, minsan wala. Katulad nga, di sana nga kami magkano kasi kulang yung bibili ng Nang lulutuin. Lulutuin po. Buti nagawa nyo ng paraan para makapagtinda kayo ngayon. Yung nga, may nabintang kunti dyan sa tindahan kong yung ibinibili na kanina nga hindi pa nakakabili ng po. Pinaikot nyo lang. No? Mary, kumusta naman ang pag-aaral? Okay naman. Okay naman. Kumusta naman yung mga grades? Okay lang. Okay din. Ilang kayong magka-classmate sa isang room? 20 20? lang. So 20 kasama ng lalaki. Okay. Ayun. Ano ang paborito mong subject? Math po. Math. So ano pala siya, magaling sa math. So ayos yan. Bali ano ang nalaman ko kasi na wala ka pa raw school uniform hanggang ngayon. Opo. Anong ginagamit mo sa pag-aaral mo? White t-shirt lang po tapos pants. White t-shirt tapos pantalon daw. Yan. At sinabihan ka ba na halimbawa next Monday kailangan mo na magsuot ng complete uniform? Opo. So anong naging reaction mo doon sa inyo, sa school? Na ganun. Nabigla po kasi wala pa po kaming pampatay. Ganun po. Hindi ka pa rin nakapagpatay hanggang ngayon. Ngayon po, meron na po. Pero inutang po. Ilang pares yung pinatahi mo? Dalawa po. Bali magkano yung uniform na yun? Yun na. 900 yung dalawang pares. Hindi po yung isa lang. 900 yung isa, pabataas. Tapos inutang niyo yung pinang ano doon. Kaya naman siya na lang walang uniform na sa isip ko kawawa naman yung anak ko. Mabuti kung parehas na unang kasama kami sa purpista, naikukuha ko kagad ng kailangan nila. Paano yun, Mary, na alam mo man na imbis talaga, uunahin nyo talaga yung pagkain compare sa uniform. Kasi yung uniform makakapag-antay, yung sikmura ay hindi makakapag-antay. Paano yun na kahit na ito nakapagpatay ka na, ano yung mga naramdaman mo nakaraan na ikaw na lang yung walang school uniform sa school nyo? Nahihiya po kasi ako na lang yung wala akong uniform. Pinagtitinginan ka ba ng mga classmate mo? Ganun? Hindi naman po kasi may iba pa rin po na wala pa rin uniform. Tapos pagdating sa gate, may gwardiya ba na sumisita? Ganun? Opo. Ano sinasabi mo sa gate, sa gwardiya? Wala pa po akong uniform kaya mag white t-shirt na lang po tapos pants. So ayun, gusto ko pong pasalamatan yung school, no, kung saan din ako nag-graduate, no, na although mayroon silang rules and regulations sa uniform, so hindi pa rin nila masyado hinigpitan at naunawaan nila yung kalagayan ng bilang estudyante sa kanang mga magulang, no, dahil sa hindi nga ganun kadali na humagilap ng pampatahi ng uniform, lalong-lalo na 900 na pala, napakamahal mga kanuli. Tapos siyempre ang kinikita ng mag-asawa ay kapiraso din lang naman, tapos yun din ang pinapaikot nila para sa bigas, iba pang ulam, siguro sa kuryente, ganun. Ayan. Naranasan mo na rin bang sumama kay mama at papa mo sa pagtitinda? Opo. Saan kayo umaabot? Sa neighborhood po tapos panganiban po. Anong oras kayo nag-uumpisa? Alas 5 po. Nang umaga? Hapon, ay gabi po. Alas 5 ng gabi? Anong oras kayo nakaka-uwi? Alas 8 po minsan, alas 9 na po. Alas 9 ng gabi. Opo. Tapos naranasan nyo na naulanan na kayo, na napakalakas ng ulan pa uwi? Opo. Ayan. Naiisip mo ba na siyempre itong tinitirahan nyo, tapos ganun yung naglalako kayo. Naisip mo ba minsan na sana sana may kaya na agad kami, ganun? Naisip mo ba yun? Opo. Paano mo naisip yung ganun? Naiisip ko po para hindi na po kami naglalako, hindi na po kami na uulanan pag umulan po kasi. Mahirap po talaga. Pag naulan na nahihirapan, tapos baka nagkasakit pa ganun. No? Opo.
Tapos po si Papa nauulanan po nagkakasipon. Ilang taon na ba si papa mo? 40, Magpiparin na. Ngayon, 49, 49. 49. Ano naiisip mo kung wala kayong puhunan or hindi kayo makakapagtinda? Ano papasok sa isip mo? Wala po kaming panggasto sa pang-araw-araw. Yan po. Tapos wala kang babaunin. Opo. Siyempre doon din nanggagaling ang baon mo. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang madagdagan ang puhunan nyo o ang ititinda nyo? Opo. Ngayon kasi gulay-gulay, luto-luto, ano ang naiisip mo na posibleng idagdag dyan? Karinderya po. Dito lang sa harap, Opo. luto-luto. gumawa naman kami sir nung wala naman kami puhunan. May idea na kayo sa sa karinderya, sa pagluto-luto. Dati na kayo nagtinda. Opo sir, nagluluto-luto din ako ng mga kakanin. Ganyan. Magkano ang puhunan ng ganun, te? Ano po? Libo, ano din yun. Sa tansya mo, te? Yung makakapag-umpisa lang po kayo. Yung 5,000. 5,000. Meron pa yung nasa gulay, iba rin kasi. Meron na kayong mga gamit na mga kaldero, yung paglalagay ng mga ulam, ganun. Meron ako dyan kaldero lang. Mm. Pero yung mga lalagyan, mga sira-sira. Wala pa kayong mga plato, ganun. Tapos saan kayo magluluto pag sakaling Dyan kahoy po, lang? Kahoy lang po. And paano to pagka yung talagang malakas yung ulan? Kasi yung kusina nyo, mas lalo yung kusina nyo, trapal lang. Ano ang nararanasan mo dyan? Tapos hindi pa siya simentado. Tumutulo po. Tapos lalo na po pag malakas po yung ulan, nababaha po. Dinadaluyan po ng tubig galing sa kalsada po. Mm. Tapos minsan po madulas po. Mm. Minsan pag may dala po kaming gamit, nadudulas po. Tapos pag may dala po kaming pagkain na pag nagluluto po kami, dala namin yung sangkap na tatapon po. Ayan. Siyempre yung pag-aaral mo, no? Ano bang kukunin mo pag nag-college ka? Accountancy po. Accountancy. 4 years yata ang accountancy, no? At wala mga kanuli, tagilid na rin pala yung ano nila. Tagilid na yung padir mga kanuli. Tumumba na. Pinakamahirap mong naranasan simula noon hanggang ngayon na grade 11 ka na, yung pinakamahirap mong naranasan sa pang-araw-araw nyo? Ano po, minsan po wala po akong pambaon. Kasi po kulang pa po yung benta ni Papa sa paglalako. Kasi halos lahat na pupunta lang po sa pinaghulugan nila, pinagkakautangan po. Kaya minsan po wala po akong baon kasi iniisip ko rin po kulang pa po sa pang-araw-araw yung benta ni Papa. Kaya minsan po umaalis ako ng bahay nang walang baon po. Magkano ang binabaon mo araw-araw kung may pambaon ka? Minsan po 10, minsan 20 lang po. 10 pesos. Pagka 20 pesos or 10, ano ang binibili mo? Turon lang po. Tapos palamig. Whole day ba yung klase mo? Opo. Pag Friday lang po, half day lang kasi PE subject lang po. Tingnan natin yung kusina. So ito yung sinasabi ko, yung bubong nila. May tubig pa nga. Tapos ito wala na talaga yung butas. Yun. Tapos sira na rin yung ano nila, dingding. Yan. So may kaunti pala talaga kayong tindahan, no? So may kaunti po talaga silang tindahan pala diyan. Yan. At ito mga kanuli ay hindi rin siya flooring. Punta tayo bahagya dito. Yan. Ito si Mr. nyo. Ito pala yung asawa ni ate. So ito rin mga kanuli, meron silang maliit na kusina rito na hindi rin siya flooring at wala nang bubong. At wala na siyang bubong. Yan. So kausapin natin si Kuya. Saan ang CR niyo rito? So ayun pala ang kanilang CR. Si Kuya Bong, ang tatay ni Banji at mukhang nagagatong. Ano po lulutuin nyo? Magugulay. Magugulay panlako mamaya. Abali yung gugulayin nyo yung sigarilyas. Apo. Yung kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ayan. Kumusta naman po ang buhay-buhay? Nakwento kasi sa akin ni Lakesider na mas lalo na raw nung panahon ng pandemic ay yung paglalako nyo talagang
Talaga minsan nga raw, Nahinto kasi yun. So, ngayon, nag-ano naman kami ulit. Nag-uumpisa? Opo, nag-uumpisa naman kami ulit. Pero nakakaano naman, kahit pa unti-unti para sa mga, mayroon silang baon, mga nag-aaral. May mapupunan kami kahit unti. Magkano po ang buong nakinikita mo sa isang gabi na sa pagtitinda? Yung income na po, Opo, yung malinis na po. siguro 400, 300 din. Tapos karamihan 300 lang, no? Opo. Tapos ang puhunan doon, magkano ang nagiging puhunan niyo doon? Siguro mga 500 din. So 500 ang puhunan, tumutubo sila ng mga 300 to 400. 400. Gusto pong magpasalamat sa papa ko kasi po hindi po siya tumitigil sa paghahanap buhay kahit mahirap po, kahit halos magkasakit na po sila sa pagkayod. Ginagawa pa rin po nila lahat para lang mapag-aral po kami. May mapangtustos po kami sa pang-araw-araw, sa mga pangangailangan po namin. Gusto ko pong sabihin na mag-aaral po ako ng mabuti para masuklian ko po lahat ng paghihirap nila. May gusto ka bang sabihin sa mga viewers ni Kuya Noli? Sana po may mabuting kalooban po na matulungan po kami para mapaayos rin po yung bahay. Dahil pag umuulan po, natutuluan po kami, lalo na po pag malakas po, binabaha po talaga yung sahig po. Yun lang po. Kasi mga kanuli, yung dito kasi sabi niyang binabaha kasi nga yung agos siguro galing sa kalsada kasi pag ganun, pabulusok, dito talaga sa kanila tatama. Sider, natunghayan mo talaga ang buhay nila. So paano mo ikikwento? Ako kasi naiiyak eh. Hilaw. Sorry guys Kasi nung naghahanap nga ako ng pwedeng ma-scout, nagtanong ako kay Ma'am Aisa kasi sabi ko kay Ma'am Aisa, kaibigan ko yon sa school na kung saan kami nag-graduate. Sabi ko maghahanap ako yung estudyante na talagang alam kong deserving. So nabanggit niya nga si Banji. Ang sabi nga sa akin ni Banji, sabi niya nga ni Ma'am Aisa sa akin na please Anya, si Banji na lang Anya ang para mo ng awa. Sabi na si Banji na lang Anya yung i-scout niyo. Tapos nung naikwento niya kasi niya tatay nagtitinda ng gulay, doon ko naalala na si Bong pala yun. And nung during pandemic guys, ang dami naming tirang gulayin na yung hindi na pwedeng ibenta. So nadadaanan ko siya. Minsan nauutahan ko siya, minsan dadaan kami tapos wala akong dalang pera. Sabi ko, Bong, pautang muna ako. Tapos bibigyan niya ako. Hindi niya ako guys sinisingil. Hanggang sa minsan nakakalimutan ko. Kaya nung meron kami mga tira-tirang gulay sa farm, binibigay ko talaga sa kanila. Tapos tatanungin pa ako ni Bong, sabi niya, magkano bayad? Sabi ko, wag na. Tapos pag nakita ko guys, bibigyan niya ako ng, bahala ka na, sabihin sa akin, kuha ka na dyan kung ilan ang balot ang kunin mo. Sabi ko, hindi na kasi tulong ko yun sa inyo. Minsan kumukuha akong isa, dalawa, ganon. So nung pumunta ako dito guys sa kanila, nung una akong pumunta, itong bahay na to, itong part na to, may bubong pa to eh. So natatouch lang ako guys kasi nanggaling ako sa buhay na sobrang hirap. Nag-aaral ako na tulad ni Banji na halos walang baon. Pero gustong gusto mong pumasok. Kaya nung nakita ko yung sitwasyon nila, lalo na nung tinuro sa akin na ate kung saan sila natutulong, talagang tumaas guys yung balahibo ko kasi ini-imagine ko na, alam mo yan, yung dapat ma-appreciate pala natin kung ano yung meron tayo sa buhay kasi may taong mas kinangailangan. Minsan, ang dami nating reklamo. Ako personally, minsan nagrereklamo pa ako sa buhay. Parang ang hirap. Pero, nung nakita ko yung kalagayan nila, guys, sabi nga, walang keme, walang pagkukunyari. Pero sobra akong na-touch. Kaya kinausap ko agad si Kuya Noli. Kasi talagang ang hirap. Sa madaling salita, itong pamilya na to ay nakitaan natin ng sipag at tiyaga at dedikasyon, no? Kung iba-iba yan, ay baka pinahinto na yung kanyang anak sa pag-aaral, no? So eto mga kanoli ay
mamaya ikutin ko tong kabahayan nila, mas ipapakita ko po sa inyo. So ngayon, for the meantime, ang kanilang problema ay yung pambayad sa uniform, 2 set, kasi inutang din lang daw yun. So ngayon, magbibigay si Kuya Noli, no? From Kuya Noli mismo, mga kanoli, no? Tulong ni Kuya Noli sa kanila. So ito po ay ibayad nyo sa uniform. Yan, 2,000 plus ito ay baon mo. Yan, baon-baonin mo na yun sa school kasi minsan namumroblema ka sa baon, no? At ito, idagdag nyo muna sa puhunan nyo. At least makaikot yung makaikot yung araw-araw nyo. So, ayun mga kanoli, at yun, siyan muna ang ating at least nakapagpaabot tayo sa kanila ng blessing, no? At sana ay magsama-sama tayo muli mga kanoli para sa pagsasaayos ng kanilang bahay, no? At tingin ko deserve naman talaga nila na mapaayos ang kanilang bahay. Amat po Kuya Noli kasi may pambaon na po ako sa pang-araw-araw po. Yun lang. Salamat po Kuya Noli. Kasi po makakatulong na po ito at may pambayad na po ako sa uniform ng anak ko. Salamat po. May pangdagdag na po sa puhunan ko. Puhunan namin. Pwede na po. Salamat po. So ay mga kanoli, at nararamdaman ko na na hindi lang ito ang blessing na darating sa kanila. So magpray lang tayo, baka isang araw ay maging part din sila or maging bahagi din sila ng Kuya Noli Vlog na mga pabahay. Kasi halos bagsak na rin yung kanilang bahay. Po mga kanoli, eto dati raw may bubong, sabi ni Lexider. Pagbalik niya ngayon ay wala na. So ito naman ang kanilang kusina mga kanoli. Puro ng trapal, yero, tagpi-tagpi, trapal, butas. Ito mga gulong-gulong na lang, kung ano man trapal pa. No, so, ikutin na rin natin diretso. Eto. Mamaya alamin natin kung saan natutulog si Yan. Ito mga kanoli, butas. Yero. Yan. Wala, na talaga, rupok na. Yan. Ito ang kanilang maliit na tindahan mga kanoli. No. Yan. So, dito siguro nila gusto na mag puro karinderya. Yan. Yan. Right. At eto ang kanoli ang kanilang kabahayan, no? Dito natutulog si Banji. So tingnan natin mga kanoli, ilatag natin. Tapos ditali-tali para maitayo uli. Yan. So yan. Diyan pala naihiga si Banji. Sinasapin lang na lang. Ano po sinasapin nyo? Yung tela po. Tela. Tapos may lumang banig po kami dito.
kanila, nagkikwentuhan kami ni Kuya, yung paninda pala nila ay inutang daw sa home credit, no? Nung isang araw lang daw yan na umpisahan. Yan, no? Para daw at least meron silang pinagkakitaan araw-araw. At ito rin yung kanilang padjak na ginagamit sa paghahanap buhay. Yan. Medyo luma-luma na mga kanon eh. Yung side wheel. At meron siyang payong. Anong preno nito, Kuya? Wala pa lang. Wala palang preno yun. Dito ka lang mag-preno. Oo, kasi mababa na. Grabe. Pa lang. Mga kanon eh. Ilang taon na yan. Pangatid pagsundo daw sa ano niya. Oo, tapos panglako. Panglako, lahat. panghanap buhay. Panglat talaga. Service papuntang. Yan o. Oo. Tapos ang preno niya, Paana lang. paalang, gaganong ka lang. Oo. Singit mo lang. Nakatali na ng mga alambre. Diba? Kung sa pagtulong ng usapan ko yun ulit sa kalam, wala na akong masasabi. Buti lang may katuwang si Kuya na sidecar. Kung wala to, bitbit niya lang yung mga pandigan. Dati po. Oo. Bit lang talaga. Una, simula pa lang kami. Bit lang. Kasi ito mga kahoy-kahoy na lang oh. Kahoy-kahoy, plywood, ganun din dito. Para meron lang Mga sapin-sapin. meron lang kung ano. Yan. Malayo-layo lang minsan yung sinagkaan. Tiwala lang kayo at mag-pray kayo na baka ito na ang bunga ng kasipagan nyo, no? Minsan kasi yung kasipagan ay magbubunga yan sa pamamagitan ng mga ibang tao, no? Kasi kumbaga kahit anong sipag natin ay hanggang doon lang talaga kasi nga namumuhunan lang tayo na maliit lang ang puhunan, no? So ngayon, siguro ito na yung pagkakataon na maalalayan din natin sila. Ma'am Aiza po sa nag-recommend kay Banji, no? So yun ma'am, ikaw nga po ang lumapit kay Lick para ma-vlog namin. Pwede mo pong pakikwento ang buhay nila, Banji? Yes po. Ako po yung former advisor niya during grade 9. Actually, that time, pandemic naman. Pero, lumipat kasi kami dito sa Quezon. Mga way back 2018 yata yun. Tapos ko yung family nila, family friend na kami. Tapos, nakita ko yung sitwasyon nila. So far, yung bata, super bait niya and talagang nagsusumikap siya sa pag-aaral niya kasi nagrarangkwan yan. Kasi kabat siya ng anak ko yung isa kong anak na lalaki. Nagrarangkwan siya sa ranking kasi super sipag niya kahit minsan napuputulan sila ng kuryente. Lagi siyang may assignment. Minsan nga sabi ko, Banji, may assignment pala ako kayo, bakit ako yung anak ko wala? Sabi niya, kasi ma'am, hindi po ma'am gumawa si Kurt. Sabi ko, patingin niya ako ng ano kasi papagawain ko na lang si Kurt. Tapos yun, yung batang yan, kapag walang pasok, tumutulong siya sa mga magulang niya. Kasi tumatambay ako dyan sa kanila. Dala ko yung baby ko kasi bago kong panganak noon. Tumutulong siyang maghiwa ng mga sibuyas, mga gulay sa mga magulang niya. And then hindi siya nahihiya na ganun yung sitwasyon nila. Pero pag nakita mo dun sa school, akala mo walang dala-dalang problema. Nakikita mo yung hinihigaan nila, ganun lang. Tapos kapag umuulan din sa loob ng bahay nila. Pero yung bata, hindi yun naging hadlang yung kahirapan nila para mag-aral ng maayos yung bata. Kaya natutuwa nga ako kay Mali kasi friend ko si Mali. Nung nagtanong siya sa akin na may i-recommend ako, hindi ako dalawang isip na i-recommend siya. Sabi ko, si Banji ka ako bagay dyan. Isa pa yung batang yan. Bukod sa matalino, maganda talaga siya. Tsaka yung ugali niya. Yung mapapakinabangan ba ng ano? Mga magulang. Yes, kasi nung naglipat kami dito, sila nung pinsan niya yung nag-ano ng floor mat namin. Tumulong. Maghapon, tumulong yung nag-ayos ng bahay. Super bait. Tapos binibigyan ko ng cash, hindi naman kinuha ng mga bata. Ayaw nila kunin. Sabi ko pang merienda, hindi na ngayon. Pang load ka kunin, hindi naman nila kinuha. Kaya sabi ko, deserve ni Banji yung tulungan siya ng mga tao. Tapos makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi ang alam ko, ang pangarap niyan is magdoktor. Ang batang yan. So hoping na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi kayang-kaya naman kung sa IQ ang pagbebasean, kayang-kaya. Super 100% ako na sure na kaya niya. So far ngayon, grade 11 na yan. Tapos nung nasitayan sa gate kasi hindi naka-uniform. Sabi nga sa akin ng mama niya, ma'am, baka niya pwedeng pakiusapan mo muna dun sa school na wala pang uniform yung anak ko. Sabi ko, don't worry ka ako kasi magkaka-uniform na yan.
Tapos yung mga gamit niya, okay lang sa kanya yung dati ng mga gamit niya kahit yung mga pinaglumaan na lang. So hindi siya yung maarting bata. Katulad ng iba na assuming na meron pero wala naman. Talaga siya yung, kung ano yung meron siya, yun lang. Tapos dinadala niya dyan yung mga kaibigan niya na may mga kaya sa buhay. Hindi siya nahihiyang ipakita yung lugar niya. So nag-enjoy sila dyan, nagbabanding. Kasi pumupunta din ako pag nandyan yung mga kabatch, nagpupud sila ng pansit, may dala yung mga kaibigan niyang luluto. Nagluluto sila. Sabi nga nung mama sa akin, nakakaya naman niya si Banji, nagpupunta dito lagi yung mga kaklase. Kasi po maraming kaibigan si Banji kasi mabait ng bata. So yun lang. Ayan, so pasalamatan natin si ma'am, siya yung naging way, no, para ipasa kay Lake at mapunta kay Kuya Noli Vlog. So salamat kay ma'am. Diyan din ako nag-graduate, ma'am. Ay talaga po, alam na Pero hindi ko na kayo naabot. Way back 2000, kabatch ko po si Joseph. Oo. Ako 1999 yata dyan. So, dyan sa school namin, meron din kami ngayong proposal kasi ako ang bagong secretary ng SPTA board. So, meron kaming proposal ni Ma'am Chi. Siguro kilala niyo si Ma'am Chi, Richard Daclavillas Bigeha. Ay, madam. So, meron kaming dalawa na kami propose kami ng SICAD. So, yung SICAD na yon, maghahanap kami ng mga estudyante namin na malalayo yung bahay na naglalakad lang. Kasi meron akong na-encounter na ako din yung advisor ngayon. Alas 3 pa lang ng mga daling araw, naglalakad na siya papunta sa school. Pasok kaya yung bike, halimbawa kung rough road yung ano nila. Yes po. Kaya maganda yung ganitong mga mga vlogs kasi yung mga bata na natutulungan talaga ng mga vlogger. Kasi kami, limited lang yung kaya naming itulong, 'di ba, as a teacher. Yung kaya lang namin yung mag-provide ng payong, ng mga gamit, ng libreng uniform. Pero yung parang sa scholarship nila, hindi. Sana makahanap ng sponsor yung mga bata na magbibigay ng scholarship hanggang makatapos ng college. Kasi mapapakinabangan yan naman ng Pilipinas. Kasi may mga IQ naman yung mga bata. So ako ma'am, gusto rin akong sabihin sa inyo. Yes po. Maganda talaga yung mga teacher dyan sa Malawag. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye po. Ayun ba mga kanuli, hanggang dito lang po ang vlog na ito. At muli mga kanuli, ako ay lumalapit uli sa inyo mga kanuli na masuportahan natin si Banji, ang pamilya nila, no, na mapaayos natin ang kanilang bahay. Dahil nga sa hindi sila komportable mga kanuli, yun na nga, at tulo-tulo, tapos di rin flooring, tapos tagilid na rin yung pader. Doon halos bagsak na yung kabilang bahay. Suportahan po natin, no, isama po natin siya sa mga pabahay ni Kuya Noli Vlog. So malay natin pagkatapos kay Rika ay ito naman ang kanila, no. So yan po, paglaanan po natin ng pondo mga kanuli itong bahay na ito. Ayan. Banji, mag-pray ka lang na sana abutin yung bahay nyo, no. May punan natin ng pondo para mapaayos. Ayan, baka may gusto ka pang sabihin. Sana po matulungan niyo po kami dahil para mapayos na rin po yung bahay. Para hindi na po kami laging natutuluan, lalo na pag malakas po talaga yung ulan. Halos umuulan din po sa loob namin. Yun lang. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan oli sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan oli sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masinuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan. Damayan dapat at tularan, sadya makabayan. Wala na akong
masasabi pa dyan? Pagtulong sa kapwa kayang ganapan, Kuya Noli sa kalamlam, dami nakakaalam, matagal na ring ramdam, sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba, kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina.